Magandang araw, may gagawin tayo. Ito power supply ng Devant 50. Ang problema nito ay supply niya mababa. Yan, sukatan natin ha. Yung 12 natin, ito yung ating 12. Yun, mayroon lang siyang 1.5, 2 volts, 1.5 yun ha. So naglalaro yung supply niya. So susunod natin gagawin yan, aalamin natin kung saan ang problema, sa primary ba o sa secondary. So gagawin natin ay i-discharge muna natin yung kanyang filter kasi malakas to, nangangagat to. Okay, sukat natin filter nya. Meron na lang siyang 4. Okay, sunod natin gagawin ay aalamin natin kung nasa primary ang problema or nasa secondary. So gagawin natin, hang natin yung optocoupler. Ang optocoupler nito ay isang piraso lang, kaya pag ganito madali lang siya i-test kung saan yung problema niya. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Okay, so gagamit tayo ng ating Magic. So mayroon tayo dito conversion para sa kanyang feedback. Ayun, optocoupler. Yung white niya ay itong side na to, sa pin number 1. White natin, pin number 1. Okay. Yung pin number 2 ay asul natin. Kita ba? Yan. So nakabitan na natin yung kanyang feedback, yung optocoupler natin dito. Yan. So tama yung position niya, white saka asul. Okay, susunod natin ay dito naman tayo sa loob. Yung kabilang wire nito ay asul saka white din, positive 12 saka negative. So yung positive 12 natin, kabit din natin yung positive natin ay white. Natakpan ko ba? Takpan mo na. Okay, pasensya na. Tapos yung isa naman ay, yung asul natin ay grounding. Ang kunat ng hinahan dito. So grounding. Okay. So ayan na, nakabit na natin yung ating positive. Yan. Ating positive ay white, yung asul natin ay ground. So nag-bypass tayo ng feedback niya sa optocoupler. Gumamit tayo ng isang board na maliit. Yan. Para malaman natin dito kung ang problema niya ay nasa secondary or nasa primary. So gagawin natin ay testing natin ngayon. Alamin natin kung saan ang problema ng power supply natin. So sa ganitong paraan, malalaman mo kung saan ang problema niya, kung nasa primary ba or nasa secondary. So saksak natin. Okay, so same ang supply na lumabas, parehas lang. Okay, so alam na natin na ang problema ng ating power supply ay nasa primary. So magpo-focus tayo ngayon sa ating primary.
Okay, so gagawin natin ay tatanggalin ulit natin yung nilagay natin na conversion para matrace natin kung saan yung problema. So ito ituturo ko mamaya kung paano gawin yung ganito, kung saan pwede makakuha ng ganitong conversion. Mamaya tuturo natin. Okay, balikan natin yung ating optocoupler. Kasi na-trace na natin yung problema ay nasa primary natin. Okay. So susunod natin gagawin ay nasa primary ang problema. Mag-check tayo dito ng supply ng mga switching IC natin. Okay. So itong supply na to papunta yan sa ating driver IC, yan no. So kumuha siya dito sa EC natin. Yan. Gumamit siya ng diode para maging DC. Tapos mayroon pa siya dito kinuha na isa. Yan. Ito naman yung kinuha niya galing sa DC na natin, yung ating filter capacitor. So kumuha din siya ng supply diyan, papasok din dito sa IC natin. So yan yung dalawa na supply ang check natin kung saan dyan yung nagkaroon ng problema. Okay, so check natin kung buo pa yung kanyang mga resistor. Okay, so ito ay fuse nya, fuse. Labo ang sulat. Ay hindi, ang nakasulat dito ay yun, may balot kasi 103 10K. Ayun, pasok 10K din ito, pasok din. Ito, pasok din, 10K. Okay. Okay, tuloy tayo. So, na-check na natin yung 1, 2, 3, 4 na 10K. Okay, pasok lahat. Yun, pasok lahat. So dito naman tayo sa isa, yung nanggagaling sa filter natin na supply. Ito ay nakalagay 0. So fuse to, fuse type na resistor. Tapos yung kasunod nito nakalagay ay 3304. So medyo mataas yung value na to. Hang muna natin yung fuse.
para sureable tayo sa reading natin dito. Kasi medyo mataas ang value na ito. 3304, nakalagay dito ay 3.8 M. 3.8 M. Okay, so pasok. So nakalagay din ay 3.2. Okay, sunod ito 3.2. so pasok. May mga continuity pa yung. Okay, so dalawa yung MOSFET nito. So hindi siya pwede sa 4 wires. Suspect natin yung problema nito ay itong driver IC nya. Wala tayong pamalit. Mahirap pag ganito ang IC, mahirap maghanap ng ganitong pyesa. Okay, gagawin natin dito ay i-convert natin yung kanyang power supply. So ito yung kanyang original na transformer. Dahil dalawa ang MOSFET ng power supply nito ay i-convert natin. Papalitan natin ng ganitong transformer, tapos gagawin nating 4 wires yung kanyang power supply. So kakabit ko lang yung ganitong transformer, tapos mag-assemble tayo mamaya ng 4 wires natin. So ganito na lang gagawin natin. So ang bubuhayin na lang natin na supply dito ay yung para sa system nya, saka yung sa sounds. 12 volts lang sounds, saka yung 12 natin sa panel. Yun na lang bubuhayin natin, saka kasama sa supply sa mainboard. Yung sa backlight nito ay co-convert na sa ibang power supply yung kanyang backlight. So para hindi mapuwersa itong transformer natin. So kaya naman niya paganahin yung audio saka yung sa mainboard ng 12 volts nito. So assemble ko lang siya, papakita ko na sa inyo mamaya pag natapos na natin i-assemble. Okay, so natapos na natin i-assemble yung ating 4 wires. Yan, ito yung feedback natin sa 12 volts nya. So hindi tayo gumamit ng auto kasi ibang operation ng kanyang optocoupler. So ginamit natin yung yan. Pinalitan din natin yung trimmer nya kasi hindi tayo naka-auto sa kanyang optocoupler. Hindi siya pwede sa auto dahil iba ang kanyang conversion sa kanyang drive sa feedback nya. So gumamit tayo ng 5.4K na resistor. 5.6, pero ang reading nito sa tester ay 5.4K. Okay, pero yung kulay dito ay 5.6K. Okay, tapos nagpalit tayo ng transformer. Kumuha ulit tayo ng transformer sa China board. So yung original niyang transformer ay ganito. Pinalitan natin. Kumuha tayo sa China board, tapos kinabitan natin ng 4 wires, tapos nag-convert ulit tayo ng kanyang diode saka resistor na 100K saka isang kapasitor, kasi yung original nito ay wala din siyang ganyang parts. So ginawa din natin yan. Tapos kinabit natin yung 4 wires. Tapos yung binago natin sa likod ay kinat natin yung supply dito papunta rito sa diode. Yan, kinat natin yan. Tapos nag-bypass tayo ng positive natin papunta sa ating kapasitor. So hindi na ito gumagana. Yung patay na rin yan. Tapos yung isang MOSFET dito ay patay na rin yan. So ang gumagana lang sa atin ay pagdating dito sa diode, sa bridge type diode nya, yung out nito positive. Yun, dumiretso na yan sa kapasitor. Tapos dumiretso sa ating transformer. Yun. Tapos yung grounding ng ating 4 wires, ito yung ginamit ko kasi grounding naman yan. Yan, grounding din yan. Okay, ground. So ito na yung hard natin sa galing sa kapasitor. Yan, papasok sa may
transformer. Yan. So pumasok yan dito. Pumasok yan dito sa pin dito sa kabila. Tapos yung out niyan, ito na. Yun, ito na yung out niya papunta sa 4 wires natin. Okay, so ganun ang ginawa natin. Kinonvert na lang natin yung transformer niya. Saka gumamit tayo ng 4 wires niya. Tapos yung supply dito, inhang din natin yan. Tapos yung isang diode dito, inhang din natin. Kasi hindi na natin kailangan yan. Tapos yung dito din, inhang din natin. Dahil hindi rin kailangan yan. So wala nang function yan. Patay na rin yan. Pati ito, hindi na rin gumagana ito. Ito yung driver papunta sa backlight. So yung backlight nito hindi na natin gagamitin dahil wala din tayo supply papunta dito. So yung supply ng ilaw nito i-convert na lang natin sa ibang backlight driver. So gagamit na lang tayo ng relay. Okay. So ito na yung 12 natin. So yung supply ng ating mainboard ay ito yon. Yan. Ito yung supply ng mainboard natin. Yan, 12 volts. Okay. So itong B amp na to ay supply ng ating audio. So yung supply niyan ay 12 volts lang din yung kinabit natin. So 12 na yung supply niyan. Nakaparallel sa dito sa 12 dito. Pero hiwalay yung diode nila. May sariling diode dito, may sarili ding diode dito. Okay. So okay na yung setup natin. Testing na lang natin kung okay na yung supply natin dito. So ganito lang yung ginawa ko dahil wala tayong pang convert sa 2 MOSFET. Kaya 4 wires ang ginamit natin at nagpalit tayo ng transformer. So ganun lang. So kung kabisado nyo yung connection, pwede nyo gawin din ito. So saksak natin. Yun, mayroon na tayong 12.23. Okay. Try natin ikabit sa mainboard, sa mismong unit kung gagana na yung unit niya. Okay, so yan na, nakapwesto na siya. Yan. So ganito na yung ginawa natin. Backlight driver, relay, tapos 4 wires natin. Okay. So tingnan natin. Hindi muna natin kinabit yung kanyang load side. Check ulit natin yung supply natin. So kailangan 12 lang tayo. Okay, taktak ko lang. Yun, 12 tayo, 12. Okay. So try natin saksak yung kanyang load side. Wala naman tayo binago dito. Ang binago lang natin yung supply dito. So kaya wala na tayong gagalawing iba rito. Okay. Ngayon, check ulit natin yung supply natin. Nakabit na tayo ng load side. Mayroon ng load yung ating 12. Check ulit natin yung 12 natin. So mayroon tayong 12. At umilaw na yung standby nya. So check din natin yung papunta sa sounds nya. Ay mayroon siyang 13 sa sounds. Pero yung dito natin ay 12. Okay. So try natin i-power on. Okay, abang tayo ng test probe natin. Tutok tayo sa 12. Tingnan natin kung hindi magbago yung 12 natin pag i-power on natin. Okay, power on ko lang. Yun, nag-on na siya. So nag-relay na siya. Nagkaroon na siya ng backlight. So stable pa rin yung 12 natin. Okay, tingnan natin yung supply ng sounds niya. Okay, 13 pa rin. Okay. Check natin yung namatay. Yan, kala ko namatay. Ayun. Hindi lang makita. Ayan, malabas na yung display niya. Ano?
Okay, baliktarin na lang natin para makita natin yung yun. Yun, oh. Okay. Baliktarin natin para makita natin yung picture. Okay, yan. Sinaksak ulit natin. Power on. Yun, lumabas na yung deband. Smart. Okay, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat. So yan na, mayroon na siyang picture. Yun. At mayroon na rin siyang sounds. Okay naman yung sounds niya. Okay, so ganun lang yung ginawa natin. Medyo mahirap lang siya gawin ng ganong setup, pero pag kabisado mo i-convert yung kanyang power supply ay pwede naman. Yun, no? Okay pa rin siya. Yun. Okay naman yung picture niya. Okay, bali sasarado lang natin to, tapos testing ulit natin mamaya. So okay naman, hindi naman umiinit yung ating 4 wires. Tapos yung ating transformer ay okay naman. So yung mga ganitong transformer ay mataas naman yung amperahe nito. So ang karga lang naman niya ay 12 volts sa sounds, saka sa system niya, saka sa top board. So hindi naman masyado mataas yung ampere niyan. Okay, so nakuha pa natin gawin to. So yung dati niyang transformer ay ganito kalaki at gumamit siya ng dalawang MOSFET. So yung ginawa natin ay kinonvert natin, pinalitan natin to at gumamit tayo ng 4 wires. Okay, bali sasarado ko lang siya, tapos testing ulit natin. Ayun, nagpuan na siya. Ayun, lumabas na yung deband. Smart. Ayun, so okay na. Yun, oh. So yun lang ang ginawa natin, kinonvert na lang natin yung kanyang power supply dahil medyo mahirap maghanap ng ganong power supply, pero kaya naman siya i-convert. Okay, so kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe, at sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat. Sa susunod ulit natin na video. Okay, so ito pala, hindi ko pala nasabi kanina sa inyo yung ginawa nating pang test sa feedback ng ating secondary. So ito, pwede kayo makakuha nito sa mga power supply na 12 volts. Power supply na 12 volts, yung feedback nun, yun ang kunin nyo. So pag nakuha nyo yun, sundan nyo lang yung circuit na supply niyang 12, saka yung circuit na papunta sa optocoupler. Yan, oh. So nakahanap tayo ng ganito, maliit lang siya. Ang ginamit dito ay 431. Tayo ko lang. Kita ba? Yan, oh, 431. 431 lang yung ginamit dyan. Okay. So nakukuha to sa mga power supply na 12 volts. Yun, kung marunong kayo mag tingin ng circuit nya at makat nyo, makuha nyo ng buo, mas maganda. So ito, malaking tulong to kasi madali siyang mahanap kung saan ang problema, kung sa primary ba o sa secondary. Pag sinalpak mo to sa secondary at nagnormal, ibig sabihin sa secondary ang problema. Pero pag sinalpak mo to at hindi pa rin nagnormal yung secondary mo, ibig sabihin sa primary yung problema. So malaking tulong yung ganitong setup. Yun, basta yung optocoupler natin ay nag-iisa lang. Yun. Okay. So dito naman sa ating power supply na ginawa, dalawa yung MOSFET, tapos mayroon siyang driver na mahaba. So wala tayong pamalit na ganon. Ang ginawa natin, pinor wires natin. So pinol out natin to. Pinol out natin yung dalawa, tapos kinonvert natin sa 4 wires. So okay. Okay. Yun, no. Okay pa rin yung unit. Yun. So pwede siya sa 4 wires. Basta marunong lang kayo mag-convert.